Ay, magandang umaga sa inyo lahat mga mag-aaral. Ngayong, araw na ito, tatalakayin natin ang paksang aralin sa week 7 o ikapitong linggo. Ang paksa nito ay mga salitang ginamit sa paggawa ng proyektong panturismo. Mamaya alamin natin kung ano yung tinutukoy natin ditong salitang ginamit o gagamitin natin sa gagawin ninyong travel brochure. Makikita nyo ang paksang araling ito sa pahina 33 hanggang 34 ng inyong module sa Filipino 7 para sa unang markahan. Bigyan pansin natin ang pinakamahalagang kasanayan sa ating aralin. Naipaliliwanag ang mga salitang ginamit sa paggawa ng mga proyektong panturismo. Halimbawa, ang paggamit ng acronym sa promotion. Tiyak na pamilyar na kayo doon sa tinatawag nating acronym. Ito yung tinutukoy nating salitang ginamit sa paggawa ng ating proyektong panturismo. Karaniwan na nakikita natin yung mga acronym na yan na ang ipinapakita lang kadalasan ay yung unang mga letra ng mga salita. At yung unang mga letrang iyon, pag binasa natin pababa, makakabuo tayo ng panibagong salita. Ngayon, para higit nating maunawaan ang mga paraan kung paano natin sasagutin ang mga gawain sa pagkatuto sa araling ito, bigyan pansin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pansinin natin, ito'y makikita natin sa pahina 33 ng ating Filipino 7 module. Ang panuto, isulat ang check kung ang salita ay ginagamit sa proyektong pangturismo at X kung hindi. Kaya maliwanag na dalawa lang yung isusulat yung sagot, check at X. Kapag check, kung yung salitang ginamit sa bilang 1 hanggang 5 ay ginagamit sa proyektong pangturismo. X naman kung hindi ito ginagamit. Meron tayong babaguhin sa panuto, lalo na dun sa modular class ng 7 Rizal, 7 Pagsanahan, 7 Louisiana at Alaminos. Sa halip na sa kwaderno nyo isusulat ng inyong sagot, ang panuto ay isusulat nyo ngayon ang inyong sagot sa inyong long pad. Hindi na kailangan kopyahin ang mga salita o mga tanong, kundi sagot na lamang. Ang una ay sakay na. Ikalawa, halina at tuklasin natin. Ikatlo, sagutan ng tanong. Ikaapat, ikinalulungkot ko. At ikalima, kayang-kaya ng inyong budget. Alin kaya riyan sa mga salitang yan o pariralang yan ang ginagamit natin sa proyektong pangturismo? Alin kaya dyan ang hindi? Malalaman niyo yan habang kayo ay patuloy na nagsasagot ng module na ito. Sa kabilang panig naman, sa gawain sa pagkatuto bilang 2, ganito naman ang panuto. Ibigay ang kahulugan ng mga acronym na madalas gamitin sa isang proyektong pangturismo. Pansinin natin sa bilang 1 hanggang 5, ilan ito sa mga acronym na madalas gamitin sa proyektong panturismo? Ang una ay 3Rs, ikalawa DOT, ikatlo ESWMA, ikaapat DOTC, at ikalima DILG. Muli, sa gawain sa pagkatuto bilang 2, hindi na kailangan kopyahin ng panuto. Pero ang gagawin nyo, isulat nyo rito sa bawat bilang yung acronym. Sa tapat ng acronym, isusulat nyo kung ano ang kahulugan nito. Lipat tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Ganito yung panuto. Ipaliwanag kung ano ang kaugnayan ng mga acronym sa gawain 2. Yung acronym na tinutukoy natin ito. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang kaugnayan ng mga acronym na yan sa pagbuo ng proyektong panturismo? Para masagutan nyo ang gawain sa pagkatuto bilang 3, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang, guardian, ate at kuya. Ngayon, yung gawain sa pagkatuto bilang 2 at bilang 3, katulad ng gawain sa pagkatuto bilang 1, ang sagot ay susulatin nyo sa inyong long pad. Ngayon, pansinin natin. Magtuon tayo ng pansin sa mga halimbawang acronym. Kapag nakakita tayo ng acronym na katulad niyan,
karaniwan na merong acronym dito na baka nag-iisip kayo, ano ang ibig sabihin nitong ESWMA? Marahil yung 3 Rs, pamilyar na sa inyo. Yung DOT sa ilan, pamilyar na rin. Kumusta kaya yung DOTC? Tiyak yung DILG, alam na alam nyo na ang kahulugan yan. Karaniwan, kapag nakakita tayo ng mga acronym katulad niyan, naitatanong natin kung ano kaya ang ibig sabihin niyan. Ano kayang paliwanag ang maririnig natin na nagsasabi ng kahulugan yan. Kaya dahil dito, kapag gumagamit tayo ng acronym, yung mismong kahulugan na ibinigay sa atin, yun yung sisilbing paliwanag kung anong ibig sabihin nun. Ngayon, bakit natin binabanggit yung tungkol sa pagpapaliwanag ng acronym? Mamaya matutunghayan natin kung ano ang kaugnayan niyan sa paggawa ninyo ng proyektong panturismo. Ano ang kaugnayan ng acronym? Ano ang kaugnayan ng pagpapaliwanag sa acronym dun sa gagawin yung travel brochure? Pero liwanagin muna natin kung ano yung ibig sabihin ng pagpapaliwanag. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang pagpapaliwanag? Ang pagpapaliwanag o pagpapaunawa ay isang gawaing pangkaisipan, upang matugunan ang pakikipag-ugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat, senyas ng kamay. Maaaring kasabayan ng taong nakikipag-ugnayan o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipag-ugnayan. Medyo mahaba yung kahulugan ng pagpapaliwanag o pagpapaunawa. Medyo paikliin natin. Bigyan pansin natin, ginamit sa kahulugan ng pagpapaliwanag yung upang matugunan ang pakikipag-ugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas. Anong ibig sabihin nun? Siyempre, pag nakikipag-ugnayan tayo, ginagamitan natin to ng pakikipag-usap. Karaniwan na kapag may sinasabi yung kausap natin at medyo malabo sa ating kaisipan kung ano yung ibig niyang tukuyin, humihingi tayo ng paliwanag o pagpapaunawa. Pwedeng ito ay mangyari habang siya nagsasalita o kaya naman pagkatapos siyang magsalita. Minsan nagtatanong ulit tayo kung anong ibig sabihin ng kanyang sinabi. Karaniwan din yung pagpapaliwanag o pagpapaunawa, nagaganap din yung kapag mayroong nagaganap na senyasan. Yung pakikipag-ugnayan natin, pakikipagtalastasan, ang ginagamit natin ay sign language o senyas lang. Halimbawa, kapag kayo ay namamasyal kasama yung pamilya nyo, tapos kulang na kayo sa oras, nakita niyo yung tatay ninyo na sumesenyas ng ganyan. Tapos kita niyo yung mukha ng kanyang yung mukha ng inyong mga magulang na parang nagmamadali siya. Ngayon hindi niyo alam kung anong ibig sabihin ng gano'n. Tatanungin niyo yung magulang niyo, "Tay, anong ibig sabihin nun?" Papaliwanag ng magulang niyo na kaya siya sumesenyas na iwinawagwag niya pataas pababa yung kanyang braso. Ibig sabihin nun pinagmamadali kayo. Kasi baka mawalan kayo ng oras dun sa iba pa niyong papasyalan. O kaya naman nasa computer shop kayo. Pagkatapos, tapos na yung oras ninyo. So, menyos ngayon yung may-ari ng computer shop o yung nagbabantay dito ng ganito. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin niyan. Nagtatanong ka, anong ibig sabihin po niyan? Ipapaliwanag ngayon ng may-ari ng computer shop o nagbabantay na tapos na yung oras mo, kung wala ka ng sapat na pera para gumamit ng computer, pwede mo nang iwanan yung iyong kinauupuan. Kaya pansinin natin, ano? Sa pagpapaliwanag, sangkot dito yung pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan, na kung saan pwedeng mangyari yung paghingi ng paliwanag habang nagsasalita yung kausap natin o pagkatapos siyang ipaliwanag o banggitin yung kanyang sinasabi. Katulad ngayon, nagsasalita ako sa inyo, pwede kayong magtaas ang kamay. Karaniwan ang ginagawa ng mag-aaral, di pa tapos yung guro, nagtatanong na. Kasi gusto nilang maintindihan yung bagay na kanilang sinasabi. O kaya naman, pwedeng hintayin nyo ako matapos magsalita, then saka kayo magtatanong kung ano yung ibig sabihin ng isang bagay na binanggit ko. Kaya yun yung tinatawag nating pagpapaliwanag. Bigyan pansin naman natin yung salitang pagpapaunawa. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng 2, 3, o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika.
Kaya kapag kami nagaganap na pagpapaunawa at pagpapaliwanag, sangkot dito ang dalawang tao o higit pa na nag-uusap. Siyempre pa, bilang tao, kapag may sinabi yung kausap natin na hindi natin naintindihan, merong interaction na nagaganap. Nagtatanong ka, anong ibig mong sabihin? What do you mean? Tapos yung kausap mo naman, ipapaliwanag niya o ipapaunawa niya sa iyo yung kanyang sinabi. At hindi natin dapat yung pagtakahan dahil yung salitang ugat na ginamit sa pagpapaunawa ay unawa. Sa Ingles ay nangangahulugan na understanding. Kaya napakahalaga na yung sinasabi ng kausap natin, masalo natin sa madaling salita, maintindihan natin o maunawaan natin ang kanyang sinasabi. Ngayon, ito yung tanong. Ano ang kaugnayan ng pagpapaliwanag o pagpapaunawa sa gagawin niyong proyektong panturismo? Ito yung dahilan kung bakit natin ito tinatalakay. Sa inyong proyektong panturismo, particular na dun sa pamagat ng inyong travel brochure na gagawin ngayong linggong ito, gagamit kayo ng acronym. Pero yung acronym na yon hindi basta acronym na pababa. Kailangan, dun sa unang letra, meron kang paliwanag sa tapat kung anong ibig sabihin nun. O di pinaunawa mo sa kanya, anong kahulugan ng unang letrang yon dun sa acronym. Ikalawang letra, anong ibig sabihin nun? Ikatlong letra, anong ibig sabihin nun? O kung ikaapat man, meron tayong ikaapat na letra, sa tapat na, anong ibig sabihin nun? Ngayon, bakit tayo gumagamit ng mga acronym? Pansinin natin yung binanggit ditong dahilan. Tumutulong ang mga acronym upang mapabilis ang pagbabasa at mapagaan ang pag-unawa sa nilalaman ng isang papel. Karaniwan kasi kapag gumagamit tayo ng acronym, hindi masyadong mahahaba yung parirala o mga pananalita. Maikli lang. Paminsan sa isang letra, binubuo lang ito ng isang salita. Kaya kapag binasa mo pababa, mabilis unawain yung gustong sabihin ng isang gumagamit ng acronym. Ika nga, napagagaan yung pag-unawa sa nilalaman ng isang acronym. Ngayon, ano yung kasama sa layunin ng paggamit ng acronym sa paglikha ng travel brochure? Kasama dito yung paggamit ng pagdadaglat. Ano ba yung pagdadaglat? Sa Ingles, ito yung tinatawag nating abbreviation. Pinapaikli natin yung mga salita. Ngayon, bigyan pansin natin, dun sa paggamit natin ng acronym, dapat ito ay pamilyar. Pamilyar na mga acronym. At kapag gumagamit tayo ng acronym, kailangan na bigyang pansin din natin na iwasan o pigilan ang masalimuot o komplikadong pag-uulit ng mga salita. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Pansinin natin yung nakalimbag sa kulay asul ng mga letra. Halimbawa, yung una, NBSB. Sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga kababaihan, pamilyar sa inyo yung NBSB. Dahil ang kahulugan niyan ay no boyfriend since birth. Kaya pag narinig nyo yung salitang NBSB, halimbawa, si Trisha Virinia ay NBSB. Ibig sabihin, simula nung pinapanganak pa si Trisha, hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Ngayon, pero ginamit ko ngayon yung acronym na NBSB para sa pamagat ng proyektong panturismo. Example, yung N, nagkarlan, yung B, biyaya, yung S, sa, letter B, bayan. Napansin nyo? Hindi lang ako gumamit ng acronym na NBSB kasi kapag ginamit natin underground cemetery sa ating gagawing travel brochure, maraming magkakaroon ng question mark. Ano kaya ibig sabihin ng NBSB na yon? Pero kung gagawin natin, itinype natin yan, una muna ay nagkarlan, ikalawa ay biyaya, pababa, sumunod sa at bayan, kaya NBSB, din yung kahulugan, makikita nila na, yung pala yung kahulugan ng acronym na yon. Next, NBI. Familiar tayo sa NBI. Sa ating bansa, pag sinabi nating NBI, National Bureau of Investigation. Pero kung gagamitin ko ito bilang acronym sa aking gagawing
travel brochure o bilang pamagat ng travel brochure, ito yung ibig sabihin ng NBI. Yung N, nagkarlan. Yung B, bayang. Yung I, iyong babalikan. Pansinin natin, dalawang salita yung ginamit ko, pinagsama ko na. Kasi kapag iyong lang, mababakante yan. O parang kulang yung diwa. Kaya yung NBI, sa aking ginawang pamagat ng travel brochure ay nagkarlan, bayang iyong babalikan. Next, anak. Siyempre, yung salitang anak, salita yan. At pag sinabing anak, dalawang salita sa Ingles ang ating naiisip. Daughter at son. Ano yung ibig sabihin ng anak? Yung A, ahon sa. Yung N, nagkarlan. Yung A, angat sa. At yung letter K, kagandahan. Pansinin nyo, obserbahan nyo yung mga ginamit kong salita sa travel, sa acronym na pwedeng gamitin sa travel brochure. Pansinin nyo, may mga salita dyan na parang nagulit. Sa at sa. Okay lang yan kasi yung sa ay ginagamit natin bilang mga pang-ukol. Ginagamit natin yan na preposition o pang-ukol. Kaya talaga mauulit yan. Pero mag-focus tayo mismo dun sa mga root word o mga salitang ugat. May nagulit ba dito sa una? Inulit ba yung nagkarlan dito sa NBSB? Hindi naman niya inulit. Bagaman letter B ito, dalawa yung letter B, magkaibang salita yan, biyaya at bayan. Sa NBI, may inulit ba tayong salita? Wala. Iba't ibang salita yan. Sa anak, nagulit ba tayo? Tama naman, may inulit tayo yung sa. Pero katulad ng binanggit ko kanina, okay lang yan dahil ginamit natin yan bilang pang-ukol. At hindi natin yan sinama sa tinatawag nating acronym, yung letter S. Pero pansinin niyo yung mga salita, ahon sa, wala tayong inulit. Nagkarlan, angat, kagandahan. Kaya iba-ibang salita yung ginagamit natin sa paglikha ng acronym. At pansinin natin, di lang basta acronym, kailangan may katumbas din ito na kahulugan o paliwanag. Ano ba yung ibig sabihin ng acronym ngayon? Sa madaling salita mga anak, para masabi nating paliwanag ng acronym, kailangan meron kang ibigay na kahulugan. Ano ba ang kahulugan ng acronym na yon? Katulad mga pinakita kong halimbawa, ito yung mga kahulugan, at kahulugan ng tatlong acronym na binanggit ko bilang halimbawa. Okay, sana nakatulong sa inyo yung bahaging yan, ano, kung ano yung kaugnayan ng pagpapaliwanag at pagpapaunawa dun sa acronym. Kaya pag sinabi natin, sa simpleng pagpapaliwanag, pag sinabi nating pagpapaliwanag at pagpapaunawa sa acronym, ibig sabihin nun, yung acronym na ginamit natin, ipapakita natin kung anong kahulugan nun. Katulad ng halimbawang nakita nyo kanina. Next. Ngayon, para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, na makikita nyo sa inyong Filipino 7 module, pahina 33 hanggang 34, ito yung panuto. Narito ang mga larawan ng bahagi ng isang travel brochure. Magbigay ng 2 hanggang 3 pangungusap bilang paliwanag sa ginamit sa bawat bahagi ng isang travel brochure. Pansinin natin, ito yung larawan ng travel brochure. Ito yung pamagat. Ano ang isasagot nyo dun sa number 1 dito? Dito sa number 1. Ipapaliwanag nyo kung gumamit ba ang pabalat o pamagat ng pabalat ng travel brochure ng acronym. Ngayon, pwedeng dalawa lang ang maging sagot niyan o hindi. Pagkatapos, ipaliwanag nyo gamit ang 2 hanggang 3 pangungusap kung paano nyo nasabi na gumamit ito ng acronym. So, yun yung number 1. Kahit huwag nyo nang i-drawing yung diagram, kahit sagot pa lang yung inyong isulat sa long pad ulit. Kasama yung gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 3. Magkakasama na yan. Ngayon, doon tayo sa panimula. Anong ipapaliwanag nyo sa panimula? Ito ang gagawin nyo. Ipapaliwanag nyo kung paano ba sinimulan ang travel brochure. Anong napansin nyo doon sa paraan ng pagsisimula ng travel brochure? Ano ba yung tinalakay doon sa travel brochure, doon sa simula? Yun lang yung tatalakayin nyo gamit ang 2 hanggang 3 pangusap. So, yun yung number 2, panimula.
Then, sa nilalaman, 2 hanggang 3 pangungusap rin, ipaliwanag kung ano ang tinatalakay sa nilalaman ng travel brochure. 2 hanggang 3 na pangungusap lang. Baka ang gawin nyo, kopyahin nyo to. Hindi nyo kailangan kopyahin yan. Ang inyong ipapaliwanag lang sa maikli gamit ang 2 hanggang 3 pangungusap tungkol saan ang nilalaman ng travel brochure na yan. Katulad ng binanggit ko dun sa nauna, hindi na kailangan kopyahin to, sagot na lang. Lagyan nyo na number 2, panimula. Sa tapat, yung inyong sagot na paliwanag. Number 3, nilalaman. Sa tapat, 2 hanggang 3 pangungusap na paliwanag. Okay. Ngayon, dumako tayo dun sa ilang pagdilinaw. Pansinin natin ang paglilinaw para sa modular class ng 7 Alaminos, 7 Louisiana, 7 Pagsanhan, at 7 Rizal. Yung gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 4 na binanggit ko kanina ay sasagutan nyo sa longpad. At bilang paalala, huwag nang kopyahin ang tanong. Sa halip, sagot na lamang ang inyong isulat. Bakit? Pag kinopya nyo pa yung tanong, mauubos yung oras nyo, wala na kayong time o panahon para tapusin ang inyong travel brochure. At mahalaga na matapos yung ngayong week na to para maisama natin sa retrieval sa Biyernes ang travel brochure. So maliwanag yon para sa modular class ng Alaminos, Louisiana, Pagsanhan, at Rizal. Kumusta naman ang modular class ng Nagcarlan, online class ng Nagcarlan at Santa Cruz? Ito yung panuto. Para sa inyo, modular class ng 7 Nagcarlan, online class ng 7 Nagcarlan at 7 Santa Cruz, ang gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 4 ay sasagutan nyo sa Google Form. Google Form. Saan makikita yung Google Form na yon? Sa Google Classroom. Mamaya, pakisuyo yung bisitahin ng Google Classroom at ipopost ko na ang Google Form na inyong sasagutan. Okay. Ngayon, dumako tayo dun sa written works. Yung gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 4 sa week na to, linggong ito, ay ire-record natin sa performance task. Ngayon, paano naman yung written works natin? Ito na yan. Pero bilang paglilinaw lang, makikita nyo dun sa module nyo, 2 ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ito talaga, gawain sa pagkatuto bilang 4 yan. Ito, gawain sa pagkatuto bilang 4 din, pero i-correct natin. Pakibago na lang sa inyong pagsusulat, gawain sa pagkatuto bilang 5. Ulitin ko, yung gawain sa pagkatuto bilang 4, yung paggawa ng travel brochure, ay gagawin yung gawain sa pagkatuto bilang 5. Ito yung panuto. Gumawa ng isang travel brochure na nagpo-promote ng tourist spot sa iyong probinsya o lugar. Liwanagin natin. May 2 kayong pagpipilian sa gagawin yung travel brochure. Pwedeng ang gagawin yung travel brochure ay tungkol sa mga tourist spot sa buong Laguna. O kaya naman, ang sa pangalawang pagpipilian o second option, travel brochure na nagpo-promote ng tourist spot sa ating bayan, sa Nagcarlan. Ngayon, pag ang ginamit ninyo ay probinsya ng Laguna, medyo madami yan. Madami kayong mailalagay talaga sa travel brochure, pero matrabaho. Pero kung magpo-focus lang kayo sa Nagcarlan, medyo familiar tayo dyan dahil taga Nagcarlan tayo. Hindi tayo masyadong mahihirapan. Kayo pa man, sa inyo kung ano ang gusto nyong gawa ng travel brochure. Tourist spot sa buong Laguna o tourist spot sa buong Nagcarlan lang. Ngayon, meron kayong susunding gabay sa paggawa ng proyektong panturismo para magawa nyo yan. At ito yung tinalakay natin last week. Mga gabay sa paglikha ng isang proyektong panturismo. Tatalakayin natin yan mamaya gamit yung isang sample ng travel brochure. Ngayon, bigyan pansin natin ang iba pang karagdagang panuto. Saan nyo gagawin yung travel brochure, lalo na yung mga nasa modular? Gagamit kayo ng short bond paper para sa iyong travel brochure. Paano ka makakakuha ng 50 points? Ito ang pamantayan o rubrics. Una, kailangan meron kayong mailahad na panimula. Anong panimula dapat yung makita sa travel brochure? Yung kasaysayan ng bayan
ng Nagcarlan? O kung ang napili nyo ay ang probinsya ng Laguna, kasaysayan ng probinsya ng Laguna. Ilang puntos? 10 points. Pangalawa, paglalahad ng impormasyon. Ano-anong impormasyon yon? Yung mga tourist spots, yung mga pagkain, mga resort at iba pa. Ilang puntos? 20 points. Pag sinabing paglalahad ng impormasyon, paliwanag kung anong lugar yon, kailan yon tinayo, at saan yon matatagpuan. Tinutukoy natin ay mga tourist spots. Ngayon, kung meron tayong impormasyon ng mga tourist spots, yung pangatlong pamantayan ay ito. Kaayusan ng larawan at disenyo. Ilang puntos? 10. Meron din kayong isasama ng mga larawan ng mga tourist spots. Di may picture, sa baba, nandun yung paliwanag. E di may 30 points sa kayo doon kapag maayos yung pagkakagawa nyo. At ang panghuli, bagaman maglalahad kayo ng panimula at ng impormasyon, bibigyan pansin pa rin natin ang wastong gamit ng gramatika o grammar sa Filipino at formal na salita. Ilang puntos lahat? Kabuuan ay 50 o 50 points. Ngayon, ito yung mga gabay sa paglikha ng isang proyektong panturismo na dapat na maipakita nyo. Tatalakay na natin to nung nakaraang linggo. Ginamit rin natin ito sa pagsusuri ng isang travel brochure na dinownload din nyo sa internet. Ang unang gabay, dapat yung gagawin yung travel brochure ay nakapupukaw ng pansin ang pabalat. Tingnan natin tong sample natin. Kung nakikita nyo yung halimbawa natin ng travel brochure, ito yung pamagat natin. Ito. Yan. Yan yung pamagat ng ating travel brochure. Itong nasa gawing kanan. Gumamit ba ako ng acronym sa pamagat? Oo. Ang acronym ko ay PIN. PIN. Anong ibig sabihin ng PIN na yon? Meron ba akong paliwanag kung anong ibig sabihin yan? Meron. Ito, Parine, ikaw sa Nagcarlan. Kaya kapag gagawa kayo ng pamagat ng travel brochure, siguraduhin nyo na yung unang letra ay nasa taas, ikalawang letra ng salita ang gagamitin sa acronym ay nasa ikalawa, malaking letra, at yung pangatlo ay nasa pangatlo o nasa baba. Tapos, sa tapat nun, nung unang letra, nandun din yung kahulugan o paliwanag kung anong ibig sabihin nun. Ngayon, dapat yung cover ng travel brochure makulay katulad nito. Okay, pwede nyong gamiting pattern ang ginawa kong sample na ito ng travel brochure. Next, number 2, alamin ang target audience. Paano natin magagawa yon? Dapat may isa-isa na natin yung mga lugar na pwedeng puntahan o pasyalan ng mga turista. Sa pagsasaalang-alang natin dun sa mga lugar na kanilang pupuntahan, natatarget natin yung ating audience sa turista. Example, nilagay ko rito yung underground, Bunga Falls, Yambu Lake, Anakalang, simbahan ni San Bartolome. Yung Anakalang kasi sa mga aktibidad yan eh. So tatlo o apat halos yung nilagay ko na tourist spot sa ating bayan para matarget natin yung mga turista na kailangan na papapunta sa ating bayan. Next. Pangatlo, payak at malinaw na nilalaman, introduction o panimula. Ibig sabihin, hindi kailangan mga anak na masyadong mahaba o masyadong maligoy, masalimuot ang mga pananalita o pangungusap sa ating introduction. Ito yung introduction natin. Itong bahaging ito. Pansinin nyo, sinimulan ko yung introduction sa pamamagitan ng isang usapan ng magkaibigan. Babasahin ko, Parine sa Nagcarlan. Ang sabi ng isa, Nagcarlan, marahil sa unang pagkarinig mo sa pangalan ng aming bayan, napukaw ang iyong kamalayan na tuklasin at alamin kung ano ba ang mayroon sa bayan ng Nagcarlan. Mahalagang malaman mo rin ang kasaysayan at pinagmulan ng aming pinakamamahal na bayan. Sa ikalawang talata o second paragraph ng aking panimula, dito ko inilahad yung pinagmula ng pangalan ng Nagcarlan. Saan kayo pwedeng makakuha ng impormasyon? Pwede kayong kumuha ng impormasyon sa internet o sa Wikipedia. Tiyakin nyo lang na tama yung impormasyong inyong makukuha. Ngayon pansinin nyo, dun sa aking panimula, may nakasingit na picture ni Ana Kalang. Bakit?
Itong larawang ito ni Ana Kalang, related dito dun sa second paragraph ng aking panimula. Dahil kaugnay ni Ana Kalang ang pinagmulan ng pangalan ng nagkarlan na makikita niyo rito sa ikalawang talata. Kaya dapat meron tayong panimula, payak at mabilis na maunawaan. Ikaapat, lokasyon ng mga prominente o kilalang pasyalan. Anong ibig sabihin nun? Para matiyak ng mga turista kung saan matatagpuan ang mga kilalang pasyalan sa ating bayan, yung underground, Bunga Falls, dapat meron kayong kasamang mapa. Tingnan natin yung sample ng ating travel brochure. Ito napansin nyo, kung isusum natin ito, nandito yung mapa ng ilang mga kilalang lugar sa ating bayan. Pansinin nyo, nandito yung Bunga Falls, nandito yung simbahan ni San Bartolome Apostol, simbahan katoliko dyan sa bayan. Narito rin ang museo ng libingan sa lupa, sa ilalim ng lupa, o yung underground cemetery. Meron ding isang napasama dito yung Maya's Nest na resort. Kung di ako nagkakamali, ito ay sa Banilan. Kaya pansinin nyo, merong mga landmark o pinakamapa kung saan matatagpuan ang mga lugar na yon. Kaya ito yung magiging tanong nyo siguro. Sir, paano nyo nakuha ang mapang yan? Pwede kayong gumamit mga anak ng Google Map sa inyong cellphone. Type nyo lang yung nagkarlan, tapos piliin nyo yung Google Map, makikita nyo na yung kabuuan ng mapa ng nagkarlan. Pwede nyo i-screenshot yon, tapos i-save nyo sa computer nyo, at insert na lang dun sa gagawin yung travel brochure. Kaya dapat may mapa. Kung hindi nyo kayang gawin nyo, pwede naman na i-drawing nyo yung mapa, simpleng mapa lang, ng mga iba't ibang lokasyon ng ating mga kilalang pasyalan sa ating bayan. Sunod, sa ikalima, lugar kung saan maaaring kumain o magpahinga. Lugar kung saan maaaring kumain o magpahinga. Okay, dapat meron din kayong isama ng mga resort na pwedeng pagpahingahan o kaya restaurant sa ating bayan na pwedeng kainan. Nilagay ko rito yung Woodland, Villa Gregoria, Nagcarlan Forest Resort, at Legacia Resort ay yung dating Villa Silvia Resort. Kung mapapansin nyo, hindi ko lang basta binanggit yung pangalan ng resort. Ilagay nyo rin kung saan barangay ito matatagpuan. Saan barangay ba yan matatagpuan? Pagkatapos, hindi lamang nyo basta isusulat yung mga resort na yan, pansinin nyo number 6. Dapat din may mga larawan ng mga lugar na maaaring pasyalan, kainan, at mapagpapahingahan. Kaya makikita nyo, may picture ng Woodland, may larawan ng Villa Gregoria, may larawan ng Nagcarlan Forest Resort, at may larawan ng Legacia Resort o yung dating Villa Silvia. Doon sa pinakaloob ng ating travel brochure, makita nyo yung ilang pasyalan sa ating bayan, may larawan din. Larawan ng underground cemetery, larawan ng Bunga Falls, ng Yambu Lake, at ng simbahan ni San Bartolome. Next, halaga ng transportasyon at iba pang bilihin. Kung titingnan nyo yung ginawa kong sample na travel brochure, wala akong nailagay kasi nagkulang ako sa espasyo. Pero pwede nyo ring isama yan sa gagawin yung travel brochure. Magpatulong na lang kayo sa pag-estimate ng gastos ng transportasyon at iba pang bilihin sa pagpunta ng mga turista dito sa ating bayan. Kaya itong nakita nyong sample, mga anak, ipinost ko ito dun sa inyong group chat o sa ating group chat sa Filipino. Ibig sabihin, anytime, pwede nyong gamiting reference, tularan ang ginawa ko. Pero, huwag nyong kokopyahin ang mga pananalitang ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng ibang pananalita o paglalahad ng mga lugar. Meron kayong makikita sa internet, karaniwan, mga nasa wikang Ingles. Kaya ang gawin nyo, piliin nyo na lang yung maiikling pangungusap na nagpapakilala dun sa mga natatanging pasyalan sa ating bayan. Para hindi kayo masyadong mahirapan sa pagta-translate ito. Next. Sa pampaalala, para sa modular class ng 7 Alaminos, 7 Louisiana, 7 Pagsanan, at 7 Rizal, tungkol dun sa gagawin yung gawain sa pagkatuto bilang 5 o paglikha ng travel brochure. Una, sa short band paper nyo ito gagawin. Ikalawa, kung mahilig kayong gumamit ng computer, sanay kayong gumamit ng Microsoft Word,
Microsoft Publisher, o kaya niyong gumawa gamit ang Adobe Photoshop at iba pang software sa paggawa ng travel brochure, pwedeng computerize yung gawin nyo, tapos ipiprint ninyo. Kung may printer kayo sa bahay, mas mainam na may print para may submit sa akin. Ngayon, kung hindi naman kayo sanay gumamit ng mga software sa computer, katulad ng mga nabanggit ko, pwedeng sulat kamay at drawing ang inyong travel brochure. Tiyakin lang na maayos ang drawing at maganda ang sulat para makakuha tayo ng magandang marka dun sa gagawin nating travel brochure. Kung ayaw nyo namang magsulat at mag-drawing, may computer naman kayo at may printer kayo sa bahay, pwedeng yung mga picture na da-download nyo sa internet, picture halimbawa ng underground at iba pang pasyalan, pwedeng yung i-print. Yung mga text o yung mga ilalagay nyo sa travel brochure, pwede rin i-print yun. At saka nyo ididikit dun sa short bond paper na gagawin yung travel brochure. Kaya meron kayong tatlong pwedeng pagpilian. Ngayon, kumusta naman yung iba pang mga paalala sa mga modular? Pansinin natin ang huling paalala sa mga nasa modular class. Una, pakisuyo mga anak na pakikumpleto ang lahat ng output mula week 1 hanggang week 7. Ngayon yun. Kumpletuhin na po ngayon. At kailangang maihanda ito sa retrieval ng output na magaganap sa inyong barangay sa darating na Biyernes, Nobyembre 27, 2020. May retrieval na lang output sa barangay sa Biyernes. Kaya pakisuyo, pakilagyan ang bawat output kung anong week ito. Kung week 1 ba ito, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, or week 7. At paki-stapler ang lahat ng inyong ginawang output. At kailangan may pasa ito sa Biyernes sa inyong mga barangay hall. Number 2, ang travel brochure ay isasubmit na rin sa Biyernes, Nobyembre 27, 2020. Kaya pakisuyo ngayong araw na to, pagkapanood nyo ng video na ito, pakigawa na ang inyong travel brochure para maisumite sa Biyernes. Pakisuyong tapusin ang pagsasagot ng week 7 hanggang Webes. Bakit hanggang Webes? Kasi Biyernes nga, magre-retrieval na tayo ng output. Kaya hanggang Webes kailangan matapos para wala na kayong masyadong aalalahanin pa na dapat tapusin. Ngayon, huling paalala naman sa mga modular class ng Nagcarlan at online class ng Nagcarlan at Santa Cruz. Pakikumpleto ang lahat ng output mula week 1 hanggang week 7. Ngayon yon. Ito ay nasa inyong Google Classroom. Yung mga sa modular class, maliban sa Nagcarlan, hindi nyo to magiging problema kasi wala naman kayong Google Classroom. Sa longpad kayo nagsasagot. Kaya mga anak na nasa modular class ng Nagcarlan at online class ng Nagcarlan at Santa Cruz, pakisuyo, bisitahin ng Google Classroom. Marami pa sa inyo na may kulang. Hindi pa rin gumagawa sa kabila ng aking pagpapaalala ng paulit-ulit. Number 2, ang travel brochure ay isasubmit na rin sa Biyernes, Nobyembre 27, 2020. Yung inyong travel brochure ay isasubmit nyo na rin sa Biyernes. Ngayon, kung halimbawa, gumawa kayo ng travel brochure na sa bond paper, pwede nyo rin yung isubmit, yon sa inyong mga barangay. Pakilagyan lang ng pangalan ng inyong travel brochure. O paalala din sa mga nasa modular class, lagyan ng pangalan at seksyon ng inyong travel brochure. Number 3, pakisuyong tapusin ang pagsasagot ng week 7 hanggang Webes. Mamaya, sa mga nasa modular class ng Nagcarlan at Santa Cruz, i-upload ko na yung Google form na sasagutan nyo para sa week 7. At ika-4, kung may nakita pa kayong hindi pa nasasagutan sa Google Classroom, pakisuyong tapusin at gawin na ito. Siguro kahit hanggang next week, matapos siya yung mga hindi pa nyo natatapos sa Google Classroom. Nawa ang mga anak makatulong sa inyo yung mga detalyeng binanggit ko para sa gayon ay matulungan kayo na may sagawa yung inyong mga gawain para sa linggong ito. Ulitin ko lang ha, sa mga nasa modular class, gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 4, sa longpad sasagutan. Hindi na kokopyahin yung tanong.
Pakilagyan ng pangalan at section yung inyong mga output mula week 1 hanggang week 7. Sa mga nasa online class at modular class na nagkaroon, ang gagawin nyo, yung inyong mga sasagutan sa Google Form, pakibalikan, pakisagutan lang. Yung gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang bilang 4 sa week 7, nasa Google Form sa inyong Google Classroom. Ngayon, dun sa online class ng 7 sa modular class ng 7 nagkarlan na nagsagot ng week 1 at nagsagot ng mga learning task sa Longpa dahil hindi maka-access sa Google Classroom, pakisuyo mga anak na pakisubmit na rin sa inyong mga bara-barangay ang mga ginawa ninyong output mula week 1 hanggang week 7. Para sa gayon, maiwasan natin ang anumang problema pagka dumating yung panahon na magsisimula ng mag-compute ng grade ang inyong mga guro. Nawa makatulong sa inyo ng malaki ang video ito at maipasa nyo ang mga kinakailangan mga kahilingan para sa week 7 at yung iba pang mga week na kailangan ninyong magawa. Hanggang sa muli, paalam.